Taon-taon, milyong-milyong tao ang pumupunta sa beach para mag-relax. Chill, tagay, selfie, pa-sexy, payaman vibes. Pero ang hindi nila alam, yung ibang beach na mukhang paradise, pang final destination pala. Ito ang 20 pinakadelikadong beach sa mundo. Tito John's TV. Number 20, La Playa de los Muertos, Mexico. Beach of the Dead. Kung pangalan pa lang hindi ka na kinabahan, ewan ko na lang sa survival instinct mo. Sa itsura parang pang honeymoon. Golden sun, malinaw na tubig, chill vibes. Pero sa ilalim ng tubig, parang may sariling planong dagat kung paano ka i-recycle pabalik sa universe. Nasa 50 swimmers kada taon ang nilalamon ng lugar na to. Hindi biro. Dahil yung tubig hindi lang basta alon, may paikot-ikot na galaw. Parang chismis sa barangay. Pag nadamay ka, hindi ka na makakaalis. Kahit marunong kang mag-butterfly, backstroke, freestyle o kahit dog style. Pag hinatak ka, diretso ka na sa langit o impyerno. Walang reef na pipigil sa lakas ng alon. Noong 1995, nagkaroon ng volunteer lifeguards. After 1 year, nabawasan ng kalahati ang namamatay. Pero eto ang catch, araw-araw pa rin may rescue. Number 19, New Smyrna Beach, Florida, USA. Surfing capital at unofficial shark buffet ng mundo. Since 1880s, mahigit 300 shark incidents. Ang lugar na to, Volusia Country, pinakamaraming shark bites sa buong mundo. Kasi yung tubig dito parang fast food lane para sa isda. At syempre, sumusunod ang mga pating. Habang nagse-selfie ka na pangising-isi, may pating na nag-iisip kung paa mo o kamay mo ang uunahin. Karamihan ng pag-atake, mistaken identity daw. Akala nila isda ka, pero surprise, tao ka pala. Late na nung napansin ng pating. Number 18, Hanakapi Beach, Kauai, Hawaii, USA. Kung mahilig ka sa adventure, ito yung tipo ng lugar na sasabihin mong ang ganda. Pero parang may mangyayaring masama. Makakapunta ka lang dito pag nag-hike ka ng 2 miles. So pagdating mo, pagod ka na, pawis na. Tapos makikita mo paradise. Pero bossing, trap yan. Walang reef dito na pipigil sa alon. Ibig sabihin, diretsong full power ang dagat. Parang naka-rage mode. Sa entrance pa lang may sign na may death counter. Nasa 30 tao ang nalunod mula 1970 hanggang 2010. Pwede kang hilain pa kaliwa, tapos biglang pakanan, tapos diretso palabas ng dagat. Nasa 15 katawan ang hindi na nakita. Siyempre, na-delete na sa mapa. Number 17, Fraser Island, Calgary, Australia. Eto bossing parang combo meal ng kamatayan. Maganda, UNESCO site at kalahating milyon na turista ang dumadayo kada taon. Yun nga lang hindi lahat nakauwi ng buhay. Walang lifeguard, may riptides, may great white at bull sharks, may bonus pa, box jellyfish na yung lason niya pang express lane sa kabilang buhay. Walang medical center, so pag may nangyari, DIY ka sa first aid hanggang luminaw ang paningin mo kay Lord. Pero hindi pa tapos. Sa lupa, may dingoes. Yung wild dogs na hindi cute. Number 16, Praia de Boa Viagem, Brazil. Dati safe tong beach na ito. Hanggang 1992, biglang nag-level up ang storyline. Nagtayo ng port sa south na istorbo ang galaw ng mga pating. At alam mo naman, pag naistorbo ang hayop, nagiging halimaw. Simula noon, 12 ang inaatake at marami ang namatay. Yung mga bull sharks at tiger sharks, hindi sila nahihiya. At ang mas malala, mga buraot silang pating. Umaatake pa sila sa mababaw na tubig. Ngayon bawal na mag-surf, tad-tad ng warning signs. At yung lifeguards sa pool na lang nagte-training. Kahit sila ayaw na sa dagat.
Pero kahit may warning, may mga taong nagtatabang-tapangan pa rin. Kaya ayun, kinabukasan, nasa ulo sila ng balita. Number 15. Cape Tribulation, Australia. Pangalan pa lang bossing, tribulation, problema, kapamakan, sakuna. Hindi ka pa ba matatakot? Dito nagtatagpo ang rainforest at Great Barrier Reef. Dalawang UNESCO site, pero parang dalawang boss sa video game na sabay umaatake. Sa tubig, box jellyfish. Transparent, parang multo, pero pag tinamaan ka, game over agad. May saltwater crocodiles pa, nakatago sa mababaw na tubig. Hindi mo makikita pero sila, kitang-kita ka. Meron ding pating, meron ding ahas, at cassowary. Ito yung parang dinosaur na may attitude at may bonus pang wild boar sa paligid. Lahat ng klase ng kamatayan, naka all-in-one package. Pwede ka pumunta, pero mag-swimming, wag mo nang subukan. Number 14. Gansby, South Africa. Kung fan ka ng pating, eto ang Disneyland mo. Ang Great White Shark, capital of the world. Sa lugar na to, hindi ikaw ang top predator. May lugar pa dito na tinatawag na Shark Alley, parang eskinita ng kamatayan. Dati sobrang daming Great White Shark dito. Ginawang negosyo ang shark cage diving, pero may dumating na dalawang orca. Pinapatay nila ang Great White Sharks. Umalis man ang mga shark, hindi ibig sabihin safe ka na. Kasi pagdating sa dagat, ikaw pa rin ang weakest link. Number 13. Reunion Island. Dating surf paradise hanggang 2011, biglang naging shark horror movie. Sunod-sunod ang attacks, marami ang namatay, at sa dami, pinakamataas na shark attack rate per population sa mundo. Bull sharks ang bida, kaya noong 2013, binan ang surfing. Imagine mo, beach, pero bawal ka mag-beach. Ngayon may drones, patrols, kung ano-ano pa. Bumalik ang competitions noong 2024, pero may limit pa rin. Number 12. Skeleton Coast, Namibia. Eto na, beach na parang entrance ng impyerno, kung saan ang disyerto at dagat nagkolab. Mahigit 300 barko ang lumubog dito. Pag na-stranded ka, walang tubig, walang pagkain, walang tulong. Disyerto sa likod, dagat sa harap, tapos ikaw nasa gitna. Ngayon, tourist spot na. Pero yung mga kalawangin na barko, hindi yan dekorasyon, babalayan. Number 11. Chowpatty Beach, Mumbai, India. Eto, ibang klase ang pagkadelikado. Hindi pating, hindi alon, kundi dumi. Sobrang daming tao, sobrang sikat. Pero yung tubig, sabaw ng sewage. May kontaminasyon ng dumi, may industrial waste, plastic, oil, lahat na nang pwede mong ihalo sa sabaw ng sakuna. Minsan itim na ang buhangin dahil sa langis. Pag monsoon, mas lalong lumalala. Lahat ng basura diretso sa dagat. Walang alon na magbabala, walang pating na makikita. Pero pag lumangoy ka, baka hindi ka patayin agad, pero papahirapan ka ng sakit hanggang magsisi ka. Number 10. Second Beach, Port St. John's, South Africa. Sa loob ng 100 taon, safe, walang issue, chill, relax, walang drama. Tapos noong 2007, plot twist na parang teleserye, biglang nagkapating. Simula noon, halos lahat ng attack, patay agad, walang second chance. From 2007 hanggang 2012, taon-taon may namamatay, consistent. Parang annual subscription sa kamatayan. Ang main suspect, bull sharks na nagbe-breed sa Busi River. Ibig sabihin, hindi lang sila dumadaan. Doon sila nakatira. Ikaw ang bisita na pwedeng gawing pulutan. At ito ang pinaka-creepy. Hindi alam ng mga tao kung bakit nagsimula at kung bakit tumigil. Parang multo na biglang nanggulo tapos nawala. Pero iniwan yung trauma. Kaya ginawa ng authorities, sinara na lang ang beach. Number 9. Lava Ocean Entry, Kilauea, Hawaii. Dito, hindi lang dagat ang kalaban mo.
may bonus na bulkan. Habang naglalakad ka, may lava na dumadaloy pababa. Pag tumama sa dagat, yari, lalabas ang steam na may halo ng hydrochloric acid, superheated steam at volcanic blast. Parang salamin na pwedeng pumasok sa baga. Parang sinabi ng kalikasan, gusto mo ng scenic view? Sige, pero may side dish na kamatayan. At pinakadelikado, delta collapse. Yung lupa na tinatayuan mo, biglang guguho diretso sa dagat. Tapos yung pagsabog, lilipad ang mainit na bato pabalik sa'yo. Hindi mo alam kailan, hindi mo alam saan galing. Pero alam mo kung ano, ikaw ang target practice. Kahit may warning signs, may mga tao pa rin na makukulit. Gustong lumapit at makakuha ng cinematic shot. Cinematic nga, pero siya ang ending. Number 8. Bikini Atoll, Marshall Islands. Dito maganda, pero radioactive. Parang ex mong may dating, pero toxic. Between 1946 to 1958, dito nagtest ng nuclear bombs ang US ng libo-libong Hiroshima-level explosions. Yung mga tao doon pinalayas. Bumalik sila, tapos pinalayas ulit. Kasi yung pagkain at tubig, may radiation na kayang pumatay ng dahan-dahan. Hanggang ngayon, pwede kang bumisita. Pero huwag kang kakain ng kahit ano doon. Huwag ka magpapaka-adventurous. Kasi yung radiation, hindi mo makikita, hindi mo mararamdaman, pero papatayin ka pa rin, slowly. Number 7. Acapulco Beach, Mexico. Dati pang Hollywood, sina John Wayne at Frank Sinatra dito nag-chill, sosyal, classy, pangmayaman. Ngayon, cartel edition. Isa na sa pinakadelikadong lugar sa Mexico. Barilan, patayan, bangayan ng gangs. May mga bangkay na natatagpuan sa beach. May mga armadong tao na hahabulin ka hanggang sa dagat. Imagine mo, nagbi-beach ka, tapos biglang may humahabol sa'yo na may baril. Hindi ka na maliligo, tatakbo ka para sa buhay mo. Number 6. Amazon River Beaches, Brazil. Sa malayo, parang paradise. Paglapit mo, pang survival game. Sa tubig pa lang, naglipa na ang electric eel. Kuryente kaagad. Samahan pa ng piranha. Naalis to sa mukbangan. Tapos may anaconda pa. Na kung yumakap, dadalhin ka kaagad sa lapaap. At may bonus pang mga parasites. Papasok sa katawan mo nang walang paalam, walang entrance fee. Dadagdagan pa ng malakas na agos, maduming tubig at sakit na nakatambay. Number 5. Praia do Norte, Portugal. Ito, hindi beach, parang tsunami playground. Dito mo makikita ang pinakamalalaking alon sa mundo. Ang record, 28.5 meters. Parang gusali na gumagalaw. Ang mga pro surfers dito nagte-training, pero kahit sila, nasasaktan pa rin. Ikaw na ordinaryong tao, huwag ka nang mag-attempt. Kasi kahit shoreline pa lang, pwede ka nang mabalentong. Number 4. Banzai Pipeline, Hawaii. Ito ang pinakasikat na surf spot at isa sa pinaka-brutal. Average wave 9 feet, pero minsan abay 20 feet. At saan bumabagsak? Sa ibabaw ng matutulis na bato. May reef sa ilalim na parang pandurog ng katawan. Maraming namatay na dito, kahit professional pa. Yung tubig, 3 hanggang 6 na feet lang ang lalim. Kaya pag bumagsak ka, diretso ulo mo sa bato. Number 3. Tihoho, Tahiti. Pangalan pala, Wall of Skulls. Yung wave dito parang halimaw. Halos dikit na sa ibabaw. Pag nagkamali ka, hindi ka lulubog, di diretso ka sa bato. Noong 2024 Olympics, dito ginanap ang surfing. Mga pro surfers na mismo nagsabi na life or death ito. Hindi hype. Reality check yan. Number 2. Morecambe Bay, England. Mukhang boring, mukhang safe. Flat, gray, tahimik. Pero ang twist, pag low tide, lalayo ang dagat. Pag high tide, abay babalik siya ng galit. Mabilis, malawak, walang warning. Kung nasa gitna ka, wala ka lang oras tumakbo.
May quicksand pa, lulubog ka habang buhay ka pa. Noong 2004, maraming nalunod sa isang gabi. Hindi dahil sa alon, kundi dahil sa bilis ng pagbabalik ng dagat. Dito ang kalaban mo, oras. Number 1. Playa Zicatela, Mexico. Eto na bossing, hari ng kamatayan sa beach. Pero hindi lang surfers ang namamatay, kahit turista na dadali. Kasi yung alon sumasabog diretso sa buhangin. Walang reef, walang harang, full power lahat. Hihilain ka pakaliwa, pababa, kung saan saan. Minsan hindi ka pa nga lumalangoy, di naman ka lang ng alon, patay ka na. Ganon ka brutal. At kahit rescue, delikado rin. Kaya taon-taon may namamatay. Dito hindi importante kung pro ka o beginner dahil pareho lang kayo ng ending pag nagkamali ka. Lahat ng beach na to magaganda. Instagram worthy pang travel goals. Pero tandaan mo, hindi lahat ng maganda safe. At hindi lahat ng tahimik walang panganib. Yung dagat hindi sumusunod sa rules mo. Wala siyang pake sa experience mo, sa swimming skills mo, o sa confidence mong galing TikTok. Yung iba sa listahan na to, na warningan, yung iba hindi. Pero iisa lang ang common sa kanila. Lahat sila akala hindi mangyayari sa kanila. So yun, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe. Shout out! Tesorero, Segia, and Sulayaw family ng Montalban, Rizal. Master Zaniel J. Ibay. George Alonso family ng Marilao, Bulacan. Wendy Villaflor. Mangko, Kituar and Ibrahim family ng Cotabato City. Hansam Bong from California, USA. Joshua Santa Ana from Conner, Apayao. Gian Gab. May kami Javier. Bonifacio Corpus ng Isabela. JR ng Nueva Vizcaya. Boyax Anglers from Alberta, Canada. At Jeffrey Ongong nasa Alcobar, Saudi Arabia. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.